The Senate continues its probe on the illegal Philippine offshore gaming operators in Bamban, Tarlac, and on the identity of Mayor Alice Go. Let's get updates from News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria, anong balita dyan? Hello, magandang hapon po, Bob, no? Nagbabalik si Ria. Sa ating mga tagapakinig. Yes. And fresh na fresh po ang ating kinover ngayong maghapon ay yung pagpapatuloy ng pagdinig ng Komite ni Senador Risa Ontiveros doon nga sa illegal POGO operation sa Bamban, Tarlac. At muling nag-isa yung mayor ng Bamban, Tarlac na si Mayor Alice Go. Partikular na talagang sinilip ng mga senador yung mga discrepancy sa kanyang birth certificate. Ang development dito ay may resulta yung fact-finding investigation ng ating Philippine Statistics Authority kung saan natuklasan nga na bukod doon sa sinabi ni Senator Risa Ontiveros na may dalawang kapatid, di umano ito si Mayor Alice na nakarehistro, may dagdag pa palang isa. So all in all, 3 kapatid yung nakarehistro sa PSA o merong birth certificate sa PSA. Pero ang kakaibang development dito sa naging pagdinig ngayong araw ay walang record yung mga sinasabing magulang ni Mayor Alice na sila ang Hilitubo at si Amelia Lial. So ang tingin talaga o ang suspetsya ng mga senador, non-existent at least yung Amelia Lial na sinasabing Pilipino, kasambahay ng kanyang tatay noon. But eventually, pag tinignan naman yung mga birth certificate ng mga di umaling kapatid ni Alice Go, ni Mayor Alice Go, ay married itong tatay niya at saka yung sinasabing nanay niya na si Amelia Lian. Nandyan si Comelec Chair Garcia. Anong sinabi niya dyan sa hearing? Inulit ba niya yung presumption of regularity? Kaya naaprubahan si Mayor Go? Tama, Sir Ronald. No? Ministerial yung trabaho ng Commission on Elections. So basically, they do not look beyond the four corners kung ng dokumentong isinusumite sa kanila. In this case, yung Certificate of Candidacy noon ni Mayor Alice Go. So kung halimbawa, kung nakalagay doon ay Pilipina siya sa citizenship, it is what it is, no? So kaya ang panawagan niya doon sa publiko, lalo na kung tingin nila or meron silang impormasyon na taliwas doon sa mga datos na nakalagay o nakapaloob doon sa dokumentong isinusumite ng isang kandidato, dapat magsalita sila at maghain sila kagad ng reklamo sa Commission on Elections para matinip nila yon. Ngayon kasi ang mga nakikitang route na kasi dito ni Comelec Chairman Garcia ay dalawa, no? So yung isa, it's more of the parang cancellation of the candidacy. So halimbawa, kung yun daw ang mangyayari, ang susunod na may pinakamataas na boto noong eleksyon ang makahalal na bagong alkalde kung may ganong issue sa citizenship. Ang isa naman yung pawaranta ng Solicitor General, and in that case, kung yun ang gagamiting ruta, ang Vice Mayor ang papalit sa kung sino mang alkalde na mapatutunayang may discrepancy o may misrepresentation sa kanyang Certificate of Candidacy. So kung ako ay galing Mars at nag-fill up ako ng Certificate of Candidacy at walang nagreklamo, pwede akong lumusot. Kahit ako ay alien, galing sa ibang planeta. No? Lumalabas na parang ganon. Kasi again, the presumption of regularity, kasi yung mga isinusungiting dokumento naman or attachments sa COMELEC, halimbawa mga passport, birth certificate, ang assumption doon, rigorous yung review or yung scrutiny ng mga specific agencies. Alam mo, Sir Ronald, nakita ng mga senador, ang pinaka-posibleng ugat ng problema ay yung Philippine Statistics Authority. Kasi inamin ng Philippine Statistics Authority na yung late registration nila na mechanism ay naaabuso talaga. In fact, mga nasa 308 daw, yung kanilang kinansilang birth certificate using the late registration because they found out na misrepresented, mali yung mga impormasyong nakalagay doon. Kasi although personal daw ang interview nila, hindi naman nila ma-assure din kung tama o kumbaga factual yung sinasabi ng taong nag-a-apply for birth or registration. Kung maalala natin, and base na sa paulit-ulit na sinasabi ni Mayor Alice Go,
tatay niya raw na si Angelito Go ang naglakad o nag-asikaso ng kanyang late birth registration. Pero Ria, moving Ria, forward... nalinawan na rin ba yung academic background ni Mayor Go? Kasi malabo din yun eh. May naipresenta ba siya na kahit anong document or may nadagdag ba doon sa statement niya kung about her homeschooling supposedly at bakit hindi siya nagtuloy ng college? Alam mo, Miss Angie, isa sa mga huling sumalang sa interpellation, mga nagtanong na senador kay Mayor Go was Senator Lawrence Legarda. And makikita mo na frustrated siya kasi tinatanungan niya parang, can you please tell us or share with us what your childhood was like? And paulit-ulit lang na sinasabi ng alkalde na lumaki siya sa farm. Kumbaga kung ano yung mga sinasabi niya in the previous hearing, paulit-ulit pa doon. So, makikita mo talaga sa tono ng pananalita ni Senator Lawrence Legarda at even sa facial expression niya na frustrated na siya. And even, pinagsalitahan na rin niya ng Phuket, si Mayor Go, kung doon siya komportable. Kasi nga, they wanted initially na magsalita siya in Kapampangan. Kung sinasabi niya na lumaki siya sa area niyo, sa Bamban-Tarlac, kung saan predominantly ang dialect niyo sa Kapampangan. So basically, walang nadagdag dun sa mga sinasabi niyang informasyon in the past hearing. Walang about sa childhood na detalyado talaga, walang about sa friends niya, educational background, gano'n. Pero Ria, in the end... Yung niya, parang napakayaman niya eh. Nalinawan na din ba natin kung saan ang galing yung... Kasi sabi niya yung tatay niya, nag-aano lang ng hugs. Napakaraming hugs yun, para maparley yun. Nalaman na ba natin kung ang source ng wealth? She's a 35-year-old single woman na hindi graduate ng college. Oo. Well, sinasabi niya, yung tatay niya, meron daw embroidery business sa Bulacan, may fabrics business daw sa China. Kasi nirate nila Senator Sherwin Gatchalian yung parang travel log kanyang tatay in and out of the country to China, no? Tapos sinasabi rin niya na at the age of 14 kasi on her own na siya, nagdenegosyo siya on her own, but from time to time daw binibigyan siya ng pera ng tatay niya. And tinanong siya ng mga senador, magkano yung binibigay? And ang binigay niyang value was like 500,000 to 1 million, 500,000 pesos to 1 million. So na-surprise yung mga senador sa laki ng binibigay na pera ng tatay niya, di umano, no? And dun sa helicopter, natanong niya siya, paano niya na-acquire yun? Ang sabi naman niya, kalahati nun, binayaran ng tatay niya, kalahati naman nun ay galing daw sa kanya. So, ganun po yung mga naging sagot niya tungkol sa wealth niya. But, obviously, si Senator Ontiveros, medyo hindi siya kontento dun sa mga naging response ni Mayor Go, no? Kasi napansin din niya na pinakonfirm din niya ito bang mga series of businesses sa iyo ba to? Number 1, number 2, number 3. Pero pag titingnan yung salin, hindi naman nakadetalye doon. Ria, one last question from me. Okay, in the end, saan patungo ito? Who makes the decision as to whether or not she can legally stay as mayor or not? In other words, kasi sabi ng COMELEC, presumption of regularity. Ang sabi ni Guo, late registration and all that, ganun-ganun, but she's already de facto mayor. So in the end, sino magdedesisyon na you stay or you go? And anong basis? Well, sa ngayon, wala pang malinaw na parang mangyayari sa state ni Mayor Go. Bukod dun sa move ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Pero as far as the Committee of Senator Risa Ontivero is concerned, magkakaroon pa sila ng isang pagdinig pero executive session na yon. Kasi they really want to get to the bottom of this because as they say, halata na merong mga information na hindi talaga nila makalkal ng gusto. Because it is publicized, diba? Pero ang gusto ng mga senador mag-executive session. I understand. Kasi, my question kasi revolves around this simple concept na
you cannot accuse somebody of being a spy just for the lack of any evidence or information to establish your whereabouts in the last 17 years. Diba? What you would need is something more substantial to say na spiya ka. Hindi yung spiya ka dahil wala akong maungkat tungkol sa iyo. I mean, smoking gun. Smoking gun. So in the end, that might be the problem of the committee and everybody else who are raising all these questions against Mayor Alice Guo. Na sa huli, sino magpapatunay ng espiya? Pero kahit hindi siya espiya, pwede siyang makasuhan dahil dun sa mga kakulangan ng mga paliwanag at saka dokumento. No? Correct. Pwedeng may vulnerability siya ron. Yes, ang mga nabanggit, halimbawa, yung sa mga negosyo, no? Kahit sinasabi niya nag-divest na siya, no, naging public official siya ng Bamban Tarlac, like for example sa Baofu at yung ilang pang mga businesses, sabi ng mga senador, pwede dyan conflict of interest. Kasi base dun sa mga Sangguniang Bayan Resolution, siya yung nagre-represent. So yung graft and corruption, and baka nga yung sa misrepresentation din daw ng kanyang identity doon sa birth certificate. So, pero kung si Senator Risa Ontiveros yung tatanungin, sa opening statement pa lang niya, diretso na kagad yung sinabi niya na what will make the Philippines special in the alleged planting of asset ng ibang bansa. She cited some countries na nangyayari yun and may pruweba talaga. So, kung siya ang tatanungin, posible naman talagang mangyari. Pero they really want to get to the bottom of this kasi ang tingin nila parang lang to parang surface level lang to, no? Tip of the iceberg. So, kaya sila magkakaroon ng executive session. Wala pang schedule kung kailan yon because today is the last day of session. Okay. Maraming salamat. News 5 correspondent Ray Fernandez.